sa iyong harapan at buong puso at buong pagpapakumbaba na amin pong inihiling na gabayan mo po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod na maihatid ang iyong mensahe ng maliwanag at ito ay maging kapakinabangan sa bawat isa at magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Marami pong salamat, aming Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Hindi ko po alam bakit hindi lumalabas sa screen. Well, samantalahin ko na po itong pagkakataon na ito para magpasalamat po sa inyong lahat na bumati sa aking kaarawan noong February 9. Salamat din po doon sa mga nagdala ng pagkain, ng regalo, at nagpahatid ho ng mga panalangin, pagbati. Maraming salamat ho. Hindi ko na ho kayo may isa-isa, but salamat ho sa inyong pagmamahal, salamat sa inyong pong pagbati. So, kung tinatanong nyo ang aking edad, ako po ay 64 years old na. And by February next year, ako po ay magre-retire na sa aking trabaho. At wala na po akong balak na magpatuloy pa sa pagtatrabaho sa kumpanya. 45 years na ho ako nagtatrabaho doon. Kaya tama na yon. Kung sabi ko po sa Panginoon, ang ibibigay niya pong lakas sa akin ay gagamitin ko na lang po para sa paghahayag ng salita ng Diyos. And that's my commitment sa Panginoon. At ang aking kahilingan sa Kanya, sabi ko, Lord, kung pagbibigyan mo ko, gusto ko pong tapusin ang buong Old Testament. At maipangaral po ito dito sa inyo. At maging ang New Testament kung loloobin niya pa. At ang isa pa pong kahilingan ko sa ating Panginoon ay Lord, 5 yung apo ko, hindi na madadagdagan. Pwede ba isa sa kanila ay tawagin mong magpatuloy? Kung ako ay kukunin mo na, ay magpatuloy sa sinimulan mo sa akin. No? So, at gusto ko pong, sabi ko kay Lord, baka pwede, gusto ko makita ko na kung sino yung successor ko. At makita ko yung pagbibinata at pagdidalaga nila. So kinukwenta-kwenta ko, so parang 120 years old yata yung hinihiling ko kay Lord. Ano? So, pero sabay-sabay ho tayo. Ibig sabihin, kinuha ho ako ni Lord. Tapos ko na ang Old Testament, tapos ko na ang New Testament. Nakita ko na yung apo ko na papalit sa akin, binata na nangangaral na. So, ibang henerasyon na yon, no? Yung mga apo-apo nyo na rin at mga anak-anak. Ang Panginoon naman po ay ang Panginoon naman po ay nagbibigay ng anong tawag dito? Tumutugon sa ating kahilingan. So yun na lang naman po kasi ang desire ng heart ko ngayon eh. Wala nang iba kundi ang pagpatuloy na maipangaral ang kanyang salita. Tayo po ay nasa Exodus chapter 20 at ito ay part 5 na. At ito po ay sa tingin ko huling bahagi na ng Exodus chapter 20. And then yung susunod pa natin ay chapter 21 na. So, dito ho tayo nagtapos sa mga talatang ito, no? Honor your father and mother so that you may live long in the land which Adonai your God is giving you. Do not murder, do not commit adultery, do not steal. Do not give false evidence against your neighbor. Do not covet your neighbor's house. Do not covet your neighbor's wife, his male or female slave, his ox, his donkeys, or anything that belongs to your neighbor. Now, natapos ho natin yung tinatawag nating 10 Commandments. At marami ho tayong natutunan doon.
Sa verse 18 ho, ang sabi dito, after na ma-receive nila yung so-called Ten Commandments, remember, first time ho nilang maririnig to. And sa 613 commandments ng Panginoon sa kanila, yung pong 10 commandments na ito lang yung narinig ng tao na mula sa Diyos, mula dun sa bundok ng Sinai, narinig nila ito mismo, yung 10 commandments na ito. And the rest of the 603 commandments, ito po ay ibinigay ng Diyos kay Moses. Pero hindi na ito narinig ng tao. No? So narinig lang ho nila is the 10 commandments. At itong 10 commandments na ito ay ito yung pinaka-foundation ng buong 603 commandments na ibinigay ng Diyos sa kanila. At dito po sa 10 commandments na ito, yung verse 1 and 2 sa Exodus chapter 20 is the foundation of the 10 commandments. The foundation of the 603 commandments is the 10 commandments. The foundation of the 10 commandments is the first 2 verses of Exodus chapter 20. Lahat ho ng mababasa nating kautusan sa buong Biblia ay ito po ang pundasyon niya. Kaya napakahalagang nauunawaan ito. For 400 years, ang mga Israelita ay nasa bayang Egypt. And wala ho silang knowledge tungkol dito sa 10 commandments na ito. At nabuhay ho sila nang wala silang sariling identity, wala silang sariling government, wala silang religious freedom. 400 years. At ang nakita ho nila, nasaksihan nila ay kung paanong mag-worship ang mga Egyptians. At ang kaisipan ho nila ay maraming Diyos. At isa lamang ang Diyos na si Yahweh ang isa lamang sa mga maraming Diyos. Ito po ang kanilang konsepto. Wala ho silang concept ng iisa lang ang Diyos. Ang alam nila maraming Diyos. Pero sa nasaksihan nila, ang pinakamakapangyarihan sa maraming Diyos na ito ay itong Diyos nila na si Yahweh. At siya ay nagpakilala sa kanila. No? Yung verse 1 and 2 ng Exodus chapter 20 ay formally binanggit ng Diyos doon kung ano ang kanyang pangalan. I am Yahweh, kung tawagin natin, or Yudhe, Vavhe, or Yehovah. So, na formally nagpakilala ang Diyos sa kanila. At nung marinig ho nila ito, yung 10 commandments na ito, siyempre po, nagkaroon sila ngayon ng kaalaman kung ano ang batas ng Diyos na dati hindi nila kilala. At mula po dito ay nasuri nila yung kanilang mga sarili. Nakita nila ngayon yung sarili nila. So parang naging salamin yung salita ng Diyos. Nung maihayag sa kanila yung 10 Commandments, naging salamin ito sa kanila at nakita nila yung sarili nila against dito sa salita sa mga 10 Commandments na ito. At nakita nila kung ano ang kanilang katayuan sa harapan ng Diyos na makapangyarihan. Kaya sa verse 18, ang sabi po, all the people experienced the thunder, the lightning, the sound of the shofar, and the mountain smoking. When the people saw it, they trembled, standing at a distance. Now, yung tinutukoy po ditong all the people ay ito po ay hindi lang yung mga children of Israel, but ito po yung mga na-redeem by the Passover, kung natatandaan niyo po yung sa Exodus. No? Na sila po yung mga redeemed people, whether sila po ay Gentiles or sila ay mga Hebrews. So sila po yung tinutukoy dito. All the people experience the thunder. So yung thunder, yung lightning, yung sound of the shofar. Yung shofar po is
Sa ibang translation, trumpet, no? Pero the right word kasi dito is shofar. Yun po yung tawag nila dun sa ram's horn na ginagamit nila pang sa iba't ibang sa iba't ibang purposes yung shofar na ito. So pang call ng attention o kaya kapag sila ay nasa digmaan, ito ay ginagamit din kung sila ay aabante or sila ay aatras. So meron pong very skillful na ginagamit nila ito. So ito po yung narinig nila, may parang trumpeta silang narinig. Nakita nila yung thunder, yung lightning, and then nakita po nila yung smoke, no? Yung mountain smoking. Kumbaga parang smoky mountain, no? Umusok ang kabundukan. At ito pong thunder, lightning, sound of the shofar, and the mountain smoking, ito po ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos sa kanila. Nung nakita ng mga tao ito, narinig, nakita ng mga tao ito, sabi diyan, they trembled. Now, ang ginamit pong Hebrew word dito sa trembled, ang ibig sabihin po niyan, sila'y nagkagulo. Kasi hindi nila alam kung paano sila magre-react. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. First time nila itong na-experience. Imagine po, 3 million people para marinig yun. Para makita yung lightning, para madinig yung thunder at yung shofar, ay talaga pong unprecedented ito. Talagang phenomenal at hindi pa nila ito kahit kailan na-experience. And so, ito pong mga tao dito ay nagkagulo. Yung pong tremble dyan, hindi yung nanginig, kundi nagtakbuhan sila sa iba-ibang direksyon. Yung pong word na people dito ay singular. The word people is in the singular. Ibig sabihin, isang tao na nagkagulo-gulo, nagtakbuhan sila sa iba-ibang direksyon. Yan po yung nangyayari ng mga time na ito. And yung pong pagdating yung pong presensya ng Diyos, sa pamamagitan ng thunder, lightning, sound of the shofar, and mountain smoking, ito po ay nagpapahayag na ang Diyos ay lumapit sa kanila. Hindi lumayo, lumapit ang Diyos sa kanila. Gusto ng Diyos na kung ano ang naranasan ni Moses ay maranasan nilang lahat. So kaya sa pamamagitan po ng thunder, lightning, sound of the shofar, and the mountain smoking, ito po ay nagpahayag na ang Diyos ay lumapit na sa tao. Remember po, di ba, nasa paanan sila ng bundok at naglagay ng barrier ang Diyos doon na walang lalampas doon sa bakod na yon kahit hayop. Ang sino mang dumikit doon sa bakod o kahit ang hayop ay lumampas doon ay papatayin. But this time, ang Diyos po ay lumapit na sa kanila dahil gusto ng Diyos na maranasan nila ang naranasan ni Moses, yung kanyang presensya. Ano ang sabi dito? Standing at a distance. Now, in the English Bible po, pag binasa natin ito, ang dating nito, nakatayo lang sila sa malayo. No? Pero in the original Hebrew language po, hindi yun ang ibig sabihin yan. At meron po kasi sa original Hebrew Bible na hindi natin nakikita dito sa English Bible. Lalo na po yung mga grammatical construction ng Hebrew ay ibang-iba sa grammatical construction ng English. Kaya ano po ibig sabihin ng standing at a distance na binanggit dito? Hindi po ito basta nakatayo sila at malayo sa Diyos. Ang ibig sabihin yan, in the Hebrew original language po, nung lumapit ang Diyos sa kanila, sila po ay lumayo. Lumayo po yung mga tao. Nung lumapit ang Diyos, lumayo ang mga tao. Lumayo sila sa Diyos. At sila po ay takot na takot. Bakit? Kasi po, first time nilang narinig yung 10 Commandments. At nakita nila kung ano ang gusto ng Diyos.
ano ang utos ng Diyos sa kanila. Nakita nila yung sarili nila doon po sa Ten Commandments at nakita nila na they have violated all those Ten Commandments. And so kaya ang tingin po ng mga tao dito ay ito ang banal na Diyos, lumalapit sa kanila. Hindi nila alam kung paano i-handle ito, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Lumayo sila sa Diyos, pero ang paglayo po nila dito ay dahil nakita nila ng Diyos na banal, lalapit sa kanila na sila ay mga unholy. At alam mo ng mga tao, ng mga time na yan, na hindi pwedeng mangyari yon dahil sila ay mamamatay. Kaya nagkagulo sila dito, kaya natakot sila. They trembled, they ran to and fro in every direction, at hindi nila alam kung anong gagawin nila. Imagine niyo po, 3 million people ito. In the wilderness. No? And ang ano ho dito, ang hindi po natin nakikita dito in the English language, mga kapatid, is yung kanila pong paglayo na yon ay paglayo ng rebellion. Sila po ay nagrebelde sa Diyos. No, yung 3 million people na ito, of course, except for Moses and Aaron and some of them, but the majority of them, meron pong spirit of rebellion. So, na-miss ng mga Israelita yung opportunity na yung Diyos ay lumapit sa kanila, lumayo sila in rebellion sa Diyos, no? Alam niyo, pag binasa niyo po sa English at Tagalog ito, ang hirap intindihin na ganun yun. But that is the exact meaning nitong mga verses na ito. And you will see later po. Sabi nila, verse 19, they said to Moshe, kay Moses, you speak with us and we will listen. But don't let God speak with us or we will die. Takot na takot yung mga tao dito eh. Dahil papaslangin sila ng Diyos, dahil nakita nila ang sarili nila doon sa inihayag ng Diyos na 10 Commandments, and they all know that they have violated every single one of them. And now, for the first time, nakita nila that they are unholy. At nakita nila na ang Diyos na ito ay banal. Hindi ito ordinaryong Diyos. And siya ay lumalapit sa kanila na ang magiging kahulugan nito, sila ay mapapaslangin. Oh. Dahil ito ang concept ng mga tao. Ito ang concept nila noon na hindi ka pwedeng lumapit sa isang banal na Diyos na ikaw ay hindi banal. At ikaw ay papaslangin, ikaw ay papatayin. So kaya sabi nila kay Moses, Moses, you speak with us and we will listen to you. Ikaw na lang, Moses. Huwag na kami. And there is a spirit of rebellion among the people nung ito po ay nangyayari, nung naganap ito. Alam nyo, pagdating po ng panahon, muling mangyayari po ito, na imbis na ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at ma-recognize nila ang banal na Diyos, ang tao po ay sisisihin pa ang Diyos at kanilang i-condemn ang Diyos. Now, you read the book of Revelation, we have taken that up. Padating po yung panahon na yon na imbis na ang tao ay magsisi sa kanilang kasalanan, ang Diyos ay lalapit, pero ang tao ay magre-rebelde. Na imbis na makita nilang ang kabanalan ng Diyos at ang kanilang kasalanan, makita nila na kailangan mag-repent sila, ang tao po ay sisisihin pa ang Diyos. Ang tao po ay kamumuhian pa ang Diyos. Ito po ay magaganap ulit. Ito ay mangyayari ulit. Na imbis na kilalanin ang kabanalan ng Diyos, imbis na kilalanin ang kanilang mga pagkakasala at magsisi sa kanilang kasalanan, ang sabi nga po sa atin sa Biblia, di ba?
itataas pa ng tao ang kanyang kamay at ang kanyang fist ay nakataas sa Diyos at galit na galit siya sa Diyos. Imbis na siya ay magsisi. So ito po yung senaryo dito. No? Now, verse 20, Moshe answered the people, "Don't be afraid, because God has come only to test you and make you fear Him, so that you won't commit sins." Moshe answered the people, "Don't be afraid, because God has come only to test you and make you fear Him so that you won't commit sins." Ano ibig sabihin po nito? Now, yung word po na ginamit dito, don't be afraid because God has come only to test you. Kung uunawain ho natin ito, paano natin siya iintindihin? Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay lumapit sa inyo para subukin kayo. Di ba? Parang kung i-interpret natin, kung tatagalogin natin, ganon. At para siya ay katakutan ninyo, so para hindi kayo makagawa ng kasalanan. As simple as that, di ba? Pero hindi po yan eh. Again, yung mga hindi po natin nakikita dito sa English language, ay nandoon po sa Hebrew language. Yung word na ginamit po dito na test, ay in Hebrew yan po ay nasat or nasot. Na ang ibig sabihin po nun, nung word na nasot, at pagkapot kinuha natin yung root words nung nasot na yon, ang ibig sabihin po nun is experience. At hindi lang po ito basta experience o karanasan, kundi ang ibig sabihin po niyan ay supernatural experience or miraculous experience. So anong gustong sabihin ni Moses dito sa kanila? Yung tao, they are in rebellion. Yung tao po ay lumayo sila sa Diyos. Imbis na ang Diyos ay lumapit sa kanila, pero ang tao po ay hindi lumapit, sila ay lumayo. Makita ko natin si Moses so ang lumapit sa Diyos eh. No? And then sabi ni Moses, huwag kayong matakot because God has come only to test you. So ibig sabihin no, ang gusto ng Diyos, kaya siya lumapit sa kanila through thunder, lightning, and the sound of shofar and the smoking mountain. Kaya po lumalapit ang tao sa kanila ay para ma-experience nila ang isang supernatural thing sa buhay nila. Gusto ng Diyos na maranasan nila kung ano yung naranasan ni Moses. Gusto ng Diyos na kaya sabi ni Moses, don't be afraid kasi gusto ng Diyos na maranasan ninyo ang isang supernatural thing sa buhay ninyo, yung kanyang paglapit sa inyo. At ang sabi niya po dito, don't be afraid because God has come only to test you and make you fear Him. Which means, yung pong paglapit ng Panginoon sa kanila ay upang ibahagi sa kanila ang fear of the Lord. At alam mo natin na kapag ang fear of the Lord, ano po ibig sabihin yan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ito yung gustong i-impart ng Diyos sa kanila, yung fear of the Lord, so that they will know the will of God. So that in knowing the will of God, they will obey God and they will not commit sin. So people are in rebellion. People are running away from God while God is running towards them. Pero ayaw ho nila. Kaya sabi nila, Moses, ikaw na lang. Ikaw na lang kakausapin namin. Ayaw namin makipag-usap sa Diyos. And yet, here is God. Siya po yung lumalapit doon sa tao. At ang sabi ni Moses sa kanila, huwag kayong matakot kasi ang gusto ng Diyos ay ma-experience ninyo
supernaturally ang kanyang presence upang nang sa ganon ay ma-impart sa inyo ang fear of God, dahil itong fear of God, itong pagsisimulan ng wisdom, ito ang magre-reveal sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag nalaman nyo na ito, hindi at susundin nyo ito, hindi kayo makakagawa ng kasalanan. Well, yan po ang ibig sabihin yan, yung verse 20 na yan. Parang ang layo sa English, no? Ang layo ho sa English. Pero in the Hebrew Bible po, yun ang ibig sabihin nun. Kumbaga po, ine-encourage ni Moses yung mga tao, don't run away from God. Huwag kayong lumayo, huwag kayong magrebelde. Dahil gusto ng Diyos na maranasan ninyo ang miraculous na presensya niya sa buhay ninyo. Pero lumalayo po ang tao. And hindi na ho bago, no? Hindi lang pala panahon ni Moses nangyayari ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Di ba? Marami na ho tayong karanasan na kahit anong nang kumbinsi natin sa tao na lumapit sa Diyos, dahil ang Diyos hindi naman lumalayo sa kanila, pero ang tao po ang ayaw sa Diyos eh. Ang tao ang pilit na lumalayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon gusto niya maranasan ng tao yung kanyang yung fear of the Lord, magkaroon ng fear of the Lord ang tao. Dahil dito lang po magsisimula na magkakaroon siya ng wisdom. So sabi ni Moses, don't be afraid because God has come only to test you and make you fear Him so that you won't commit sins. So naintindihan na ho natin kung ano ibig sabihin ng verse 20 na yun. So remember po, ang tao dito ay yung mga Israelita, they are running away from God. They are rebelling against God. Ang hirap pong imaginein, na after na galing sila sa Egypt, kung paano sila pinahirapan doon at kung paano po sila pinalaya ng Diyos. At ngayon, nandoon na sila sa wilderness, malaya na sila, naranasan nila nakita nila yung 10 plagues na tumama sa Egypt. Nakita nila kung paano sila sinustain ng Diyos doon po sa wilderness. Kung paano for 40 years pinakain sila ng Panginoon, binigyan sila ng tubig. Kung paano pinroteksyonan sila ng Panginoon para makapaglakbay sila actually yung first 7 days ng paglalakbay nila, araw at gabi po yun eh. Konting pahinga lang, lakbay na naman sila. Kaya nag-provide ng pillar of fire ang Diyos at saka ng pillar of clouds para makapaglakbay sila at madali silang makaalis sa Egypt. And then, for 40 years, hindi nila pinoproblema kung saan sila kukuha ng pagkain. Kasi binibigyan sila ng Panginoon at nandoon ang protection ng Panginoon sa kanila. And yet, sa lahat ng ito na kanilang na-experience, at gusto ng Diyos ay lumapit sa kanila, ang tao po sila yung lumalayo. Ang tao sila yung patuloy na nagre-rebelde laban sa Diyos. Ang hirap pong intindihin, di ba? Ang hirap unawain bakit ganoon. Pero ganyan ang yan ang tao eh. At sa tingin ko po, itong mga Israelitang ito ay sumasalamin din sa maraming tao sa mundo sa panahon natin ngayon. They don't care about God. They have no interest whatsoever sa ating Panginoon. At mas marami pang interest ang tao kaysa sa Diyos. Mas marami silang priority kaysa sa Diyos. Sa kabila ng marami po ay naranasan din ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, pero makita natin ang tao po ay because of his sinful nature, talagang may tendency siyang lumayo sa Diyos, magrebelde sa Diyos. Verse 21 is exactly the same doon po sa verse 18. Kung paano nagtapos yung verse 18, doon nagsimula yung verse 21. Sabi po doon sa verse 1, so the people stood at a distance. So, hindi lang ho yan tumayo at lumayo sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin yan. Sa kabila nung kinukumbinsi sila ni Moses.
No? Kinukumbinsi sila ni Moses. Gusto ng Diyos lumapit sa inyo. Gusto ng Diyos maranasan nyo ang supernatural power ng Diyos. Gusto ng Diyos i-impart sa inyo ang fear of God. Gusto ng Diyos magkaroon kayo ng wisdom. Gusto ng Diyos malaman ninyo kung ano ang kanyang will para hindi kayo magkasala. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa inyo. Sabi ng tao, hindi, ayaw namin. Yun po yung ibig sabihin, no? So the people stood at a distance. Ibig sabihin, hindi pa rin sila kumbinsido. Lumayo pa rin sila sa Diyos. No? Tumalikod pa rin sila sa Diyos. But Moses approached the thick darkness where God was. See the difference? Sabi ni Moses, ayaw nyo. Ayaw nyong lumapit sa Diyos. Lumalayo pa kayo in rebellion sa Diyos. You miss the opportunity. Kaya si Moses po ang lumapit sa Diyos. Siya ang lumapit sa ating Panginoon. Oh? Verse 22. Adonai said to Moshe, "Here is what you are to say to the people of Israel. You yourselves have seen that I spoke with you from heaven." Now, yung pong conversation na ito, Adonai said to Moshe, "Here is what you are to say to the people of Israel. You yourselves have seen that I spoke with you from heaven." Yung pong word na you dito, you yourselves, hindi lang po ito si Moses. Kasi pag tinignan po natin yung verse 22 at inanalyze natin, parang ang sinasabihan lang ng Diyos dito si Moses. Tama ho? Kasi sabi niya, Adonai said to Moses, "Here is what you," si Moses po, "are to say to the people of Israel. You yourselves," so yung buong Israelita, "you yourselves have seen that I spoke with you from heaven." So, kasi po yung as I have said, yung pong 10 commandments na ito yung direct na narinig ng mga tao from God. Narinig nila ang boses ng Diyos mismo, yung pong 10 commandments na nakita natin doon sa yung sa Exodus chapter 20. Mismong ang Diyos po ang nagsalita at narinig nilang lahat, hindi lang po si Moses. Kaya yung pinapatungkulan po dito na you yourselves, yung buong bayang Israel. So narinig nila mismo ang Diyos, no? At ang sabi niya, "You are not to make with me gods of silver, nor are you to make gods of gold for yourselves." Remember, the very purpose kung bakit po ang mga Israelita ay pinalaya ng Diyos from the slavery of Egypt is to worship God. Di ba? Kaya sila pinalaya kaya sila pinaalis doon, kaya sila ni-redeem ng Diyos from Egypt is to worship God. So, kaya after giving them the law, eto na po, dahil kayo ay redeemed na, kayo ay pinalaya ko na, eto na yung mga patakarang susundin ninyo. Eto na yung mga principle na ipapamuhay ninyo. At ang isa po doon ay yung layunin na sila ay sumamba sa Panginoon. Kaya ito pong verse 23 is not just a repetition nung pong yung pong verse 3, no, sa Exodus 20. You are not to make with me gods of silver, nor are you to make gods of gold for yourselves. So unang-una hong patakaran ng Diyos pagdating ho sa pagsamba. Ito pong huling bahagi ng Exodus 20 na ito ay patungkol sa patakaran ng Diyos sa pagsamba sa Kanya. At ito pong patakaran ng Diyos na ito sa pagsamba sa Kanya ay hindi lang applicable sa panahon ng mga Israelita nung sila ay nandoon sa wilderness. Ito pong patakaran ng Diyos na ito ay hanggang ngayon applicable kahit sa panahon ho natin. So ang sabi ng Panginoon, "You are not to make with me gods of silver, nor are you to make gods of gold for yourselves." Meaning, when you come to worship the Lord, idolatry is forbidden.
Idolatry is forbidden. So that's number one na ano ng Diyos sa pagsamba sa Kanya. At natalakay na ho natin ito, no? Na hindi iaalaw ng Diyos na meron tayong image, meron tayong picture, meron tayong representation ng Diyos, at yon ay ituturing natin as sacred sa pagsamba natin sa Panginoon. Dahil walang katulad ang Diyos sa lupang ito. Hindi siya taga rito, kumbaga. Hindi siya nilikha, siya ay manlilikha. Kaya wala pong bagay sa mundong ito ang pwedeng maging representative ng Diyos. Dahil walang nakakaalam kung anong itsura ng Diyos. Hindi po siya pwedeng gawan ng representasyon. So kaya ang bilin niya doon sa mga Israelita, you are not to make with me gods of silver. No idolatry. This is strictly forbidden. Ito pong idolatry. Verse 24, for me, you need make only an altar of earth. So hindi kailangan ng Diyos ng gold, hindi kailangan ng Diyos ng silver. Ang kailangan ng Diyos is an altar of earth. Actually, ito po ay, ang earth dito is Adama, nang ibig sabihin po is dirt. Meaning, ang gagawin yung altar sa akin is a very simple altar. Bakit to? Kasi nung panahon nila, nakita nila sa Egypt yung pong mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians ay talagang pinagtayo nila ng mga magagarbong istruktura Ang sabi ng Diyos, ang gusto ng Diyos, hindi niya kailangan ng magarbong panambahan. Sabi niya rito, for me, you need make only an altar of earth. Now, ano pong gagawin dun sa altar? Ano ba ang significance ng altar? Sabi diyan, on it you will sacrifice your burnt offerings, peace offerings, sheep, goats, and cattle. So, ang altar po is a place of worship and sacrifice. Doon mo sasambahin ang Diyos, doon ka maghahandog sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang altar of worship and sacrifice ay simple. Ayaw niya ng elegante. Ayaw niya ng may gold, ayaw niya ng may silver. Now, saka ho natin pag-uusapan kung ano yung mga doon po sa tabernacle, no? Kung ano yung nasa loob ng tabernacle. Kasi magugulat ho kayo doon sa tabernacle nung ipinagawa ng Diyos yun, kung ano yung mga elements na nandoon. Sa katunayan po, nung inuumpisahan nilang gawin itayo na yung tabernacle po, nung nangolekta na sila ng gold na gagamitin nila doon, ang kinolekta po ay, nangolekta lang ho sila ng hikaw ng mga babae. I think hikaw, kung di ako nagkakamali, hikaw lang ho ng mga babae ang kinolekta para tutunawin siya at gagawin siyang palamuti po doon sa temple or sa tabernakulo. Alam niyo po ba kung gaano karami yung nakolekta? Hikaw ng mga babae. Ang nakolekta po ay 8 tonelada. Hikaw lang. Hindi ko alam kung... Anyway, but 3 million yung pinag-uusapan natin dito. At hindi ko alam kung gaano karami yung babae doon, kung gaano karami sila. Pero nung kinolekta po yun, ay nakakolekta ng 8 tonelada na ginto. So, pag-uusapan nun niya, lalo na pagdating natin sa Leviticus, yung pong, dito rin sa Exodus, pag-uusapan ho natin kung ano ang significance ng tabernakulo na ito. No? Pag-uusapan ho natin yan. But this time, dito muna tayo sa Exodus 20. So, ang gusto ng Diyos is an altar that is so simple,
na doon sila mag-worship, doon sila mag-offer ng kanilang sacrifices. At ang sabi po dyan, in every place where I cause my name to be mentioned, I will come to you and bless you. So ang worship na nais ng Panginoon ay worship na siya ang nagbigay ng instruction. Ang worship na gusto ng Diyos ay base sa kanyang specification, hindi po base sa specification ng tao. Now, if you look around us today, mga kapatid, lalo na yung mga tinatawag nating mga Christian concert. No? And hindi lang po yung mga Christian concert, even sa mga churches po. Lalo na po sa mga medyo malalaking simbahan at mayroong mga kakayahan. When you observe kung paano po sila mag-worship, sa tingin ko po hindi na worship ang nangyayari. Makita niyo yung ang daming dancing light, ang daming usok, ang daming kung ano-ano pong ang daming sumasayaw sa harapan. Hindi mo na maintindihan, worship pa ba ito? Worship pa ba ito? No? Napakinggan niyo po, ang sabi ng Panginoon dito, if you do make me an altar of stone, you are not to build it of cut stones. For if you use a tool on it, you profane it. Yung pong gagamitin nila, pag naglagay sila ng altar, yung gagamitin po nila ay yung mga bato na hindi ginamitan ng tools, hindi kinat. No? Kumbaga natural yung stone. Hindi siya hinasa, hindi siya pinakinis, hindi siya pinaganda, basta natural stone, kinuha doon sa yun ang itatayo nila at yun po ang gagamitin nilang altar na kung saan doon sila mag-o-offer ng kanilang sacrifices at doon sila mag-worship sa Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? At hindi po nagbabago ang panuntunan ng Diyos. No? Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi po kailangang maging ang pattern natin ay ang pattern ng mundong ito. Marami tayong makikita ngayon, mapapanood natin even sa YouTube, you try to check on it, makikita niyo po na sino ang kinokopya ng mga Christians sa kanilang pagsamba. Ang kinokopya ho natin yung mundo eh. Yung concert ng mga worldly, yun ang kinokopya natin. Even sa mga pananamit. Yung style na ginagawa ng mundo, yun ang kinokopya ng mga Christians. Sa kanilang mga simbahan. Kaya hindi mo na ma-distinguish po eh. Ano ba to? Christian concert ba to or worldly concert ito? Wala namang pagkakaiba, maliban sa iba lang ang kinakanta. Pero yung pamamaraan ho, parehas na eh. May mga smoke machine, may mga dancing lights, may mga kung ano-anong mga pakulo. At ito po ay para i-attract daw yung mga unbelievers para pumasok sa simbahan. Kaya ganito po yung pong at ipo-focus pa yung mga tao na umiiyak, nagtatatalon. Bakit ba umiiyak yun? Bakit ba nagtatatalon yun? May effect ho yung ilaw eh. May effect ho yung mga na yan sa emotion ng tao eh. So, pinipilit tong i-capture yung emotion ng tao sa pamamagitan ng mga physical na bagay na ganito. Hindi ho ito ang uri ng pagsamba na ninanais ng Diyos. Simple at modest na pagsamba ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong gagamit. No? Ordinaryong bato ang gagamitin nyo at ganyo ihahandog ang inyong mga sacrifices at diyan kayo mag-worship sa akin. Sabi niya, for if you use a tool on it, you profane it. Ano ba ibig sabihin nung you profane it? Ang ibig sabihin po nito ay you empty it.
No, nawawalan ho ng saysay. Kaya ang akala ng tao, kapag kami umiiyak, tumatayo ang balahibo niya at tumatalon at ang pakiramdam ho nila, they believe na feel sila ng Holy Spirit. Well, in fact, pag sinuri mong mabuti yon, it's just an emotion ng tao. Dahil ang tunay na pagsamba po, mga kapatid, ay dapat kung ano ang instruction ng Diyos. Hindi kung ano ang gusto ng tao. Hindi kung ano yung may appeal sa kanyang flesh. Hindi yung kung ano maganda sa kanyang mata. Sad to say, hindi naman siguro lahat, pero marami yung simbahan ang mas inadapt na po ang pamamaraan ng mundo. Mas inadapt na yung sistema ng mundo. Kesa po yung mundo mag-adjust sa i-adapt ang sistema ng Kristiyano, hindi po eh. Ang nangyari na sa atin, karamihan. And hindi lang ho ito sa Amerika, hindi lang ho ito sa iba-ibang bansa, even sa Philippines, ganito na po yung nakikita natin. Gagastusan ng napakalaking pera para po sa mga kung ano-ano mga gadgets, kung ano-ano mga pakulo, para lang alam niyo yun, I know you understand what I'm saying. Hindi ho ganito ang uri ng pagsamba na nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos na pagsamba ay simpleng pagsamba, modest na pagsamba. Now, tingnan ho natin sa verse 26. Likewise, you are not to use steps to go up to my altar, so that you won't be indecently uncovered. Anong ibig sabihin nito? Likewise, you are not to use steps to go up to my altar. Ano po ang altar? Ang altar is a place of worship and sacrifices. Now, ang sabi diyan, you are not to use steps. Now, in the Hebrew language, yan po ay hindi steps eh. Kasi ang ano natin, hagdan. Di ba? You are not to use hagdan. Hindi po. Sa Hebrew niyan is you are not to incline. Bakit to? Bakit ganun ng instruction sa kanila? No, you are not to incline to go up to my altar. Sabi diyan, so that you won't be indecently uncovered. Kasi po sila, yung pong kasuotan nila, siyempre iba ho sa kasuotan natin eh, no? Suotan nila, ibang-iba talaga. No, kapag ho kasi sila ay mag-i-incline, kumbaga tatagilid na ganun po, yung pong laylayan ng kanilang damit, aangat yun, at pag umangat po yun, nakikita yung sakong. No? Makikita yung sakong. Tandaan ko nung ako ay nagpa-flight mech pa ho ako sa Riyadh, no? May stewardess po doon ng Philippine Airlines na hinabol nung mutawa ba tawag doon? Yung religious police nila. Kasi yung stewardess ng Philippine Airlines ay although nakasuot siya nung mga suot nila na pang mga parang madre, ano man tawag doon? Abaya, nakasuot siyang ganon. Kaya lang nung naglalakad na huog doon sa shopping center, ay umangat yung damit ng stewardess at nakita yung sakong niya. Nung stewardess, nakita yung sakong. Ginawa po nung natsyempohan ng mutawa, siya po ay pinagpapalo ng may daladalang ano yung mutawa, pinagpapalo po yung stewardess nung mutawa dahil nakita lang yung sakong. No? Now, ito po, kasi the moment na sila ay nag-incline, no, aangat yung damit, makikita po yung sakong. Okay? So, pag nakita po yung sakong, yan po ang ibig sabihin niyan is indecent. No? Hindi dissenting pagsamba. Hindi dissenting pag-approach sa altar. Now, of course, iba ho ang panahon natin ngayon. No? Wala tayo doon sa panahon nila. Pero ano po yung principle?
No? Eh ngayon, lahat, ang dami, nakalitawan sakong ngayon. Di ba? Sandals lang kayo, kita lahat ang sakong ninyo. No? Of course, hindi po ito yung mismong i-apply natin. Pero kunin ho natin yung principle na nakapaloob. Okay? Ano ang principle? Ang principle po, ang gusto ng Diyos sa pagsamba sa Kanya, tayo po ay modest, decente. Okay? Kaya sabi niya, so that you won't be indecently uncovered. So which means, sa pagpunta po natin, kasi yung altar is a place of worship. So ngayon, i-translate natin sa panahon natin ngayon. Ito po yung ating, kumbaga, ito yung place of worship natin. Ito yung, kumbaga, altar natin. Okay? Dito tayo pumupunta, dito tayo sama-sama at sumasamba tayo every Sunday. Tama? So ito ang ating place of worship. Ito yung altar natin. Dito tayo naghahandog ng mga sacrifices natin. Hindi nga lang katulad nila, may dala silang hayop, may dala silang kambing, may dala silang cattle. Wala ho tayong ganon. But nag-o-offer tayo ng sacrifices of praise. Sabi nga natin. So ang gusto ng Panginoon, sa pagpunta natin sa place of worship natin, ay decente tayo. Tayo po ay, kumbaga, simple at decente ang ating pagsamba. Huwag mo nating gawing ano to. Ang place of worship ay huwag nating gawing nightclub. Huwag nating gawing disco house ito. Huwag nating gawing, kumbaga po, decente. Ang ating pong magbihis tayo ng maayos. Ay, isip ko nga po nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, sa gobyerno nga po eh. Huwag kayong pupunta sa mga offices mga government offices, ng nakasando, nakashort. Hindi mo kayo papapasukin, hindi kayo e-entertainin. Bakit to? Kasi irespeto ninyo ang opisina. Yan po yung sinasabi ng gobyerno eh. Irespeto nyo yung opisina. Sa paanong paraan, irerespeto. Magbihis ka ng maayos, magpantalon ka, magsapatos ka, mag-t-shirt ka. Maaari may collar kapag lalaki. Huwag kayong magpunta doon na naka-shorts kayo, naka-sando kayo, hindi kayo entertainin, pauuwiin kayo. Sa trabaho, di ba? Sa trabaho. Sa amin no, pag pumasok kayo sa company namin, hindi pwedeng naka-tsinelas. Hindi pwedeng naka-shorts. Hindi pwedeng naka-sando. Hindi kayo papapasukin doon. Dahil yan ay pagbibigay galang doon po sa institusyon, pagbibigay galang doon sa company. Pagkatapos tayo, pagpunta sa simbahan, kung ano gusto nating suotin, susuotin natin. Nasusundan niyo po ako? Ginagawa nating ang simbahan ay parang, ewan ko kung ano po, ano. Pero so far sa atin naman po, mga decente naman ang mga tao dito. Di ba? Wala naman ako nakikita dito pumapasok na parang mamamalengke lang. Nakita ko naman talagang bihis naman ang mga tao dito at talagang maayos na pumupunta. No? So ito po ang gusto ng Panginoon eh. Simpleng pagsamba, simpleng lugar, pero taimtim na pagsamba sa Kanya. Hindi lalayo. Ang gusto ng Diyos lumapit. Ayaw niyang lumayo, gusto niyang lumapit. Gusto niyang maranasan natin gusto niyang i-impart yung pong supernatural presence ng Diyos at maranasan ho natin yung kanyang fear of the Lord at ma-reveal sa atin kung ano ang will ng Diyos. At pag ito ay na-reveal sa atin, ito po ay sundin natin at ipamuhay natin. Salamat sa Panginoon sapagkat meron ho tayong simpleng lugar na panambahan. Salamat sa Panginoon dahil ako'y naniniwala no, na hindi ho natatangay ang simbahan ng ito. Hindi ho natatangay ang simbahan na ito ng mga worldly na pamamaraan ng pagsamba. I still believe po na we are worshiping the Lord sa lugar na ito very decently.
Na hindi ho tayo namumove ang emotion natin ay hindi namumove dahil lang doon sa ilaw, sa usok, sa tugtog, sa sayaw, kundi namumove ho tayo ng Word of God in worshiping Him. At ito ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya ay pagsambang galing mula sa instruction niya. Hindi galing sa kung ano ang gusto ng tao. Kaya kung nakikita niyo pong kakaiba tayo, bakit sa COG Bacoor ganun, walang usok? Bakit COG Bacoor walang dancing light? Ito, natural mga ilaw para magkaroon ng liwanag. Mahirap naman nung hindi tayo makita dito sa harap. Pero they are not meant para magkaroon po ng emotional impact sa tao. Let us be moved by the Word of God in worshiping Him. Let us be touched by the Word of God in worshiping Him. Let us be simple and decent in our worship. Let us dress properly for the Lord. No? Kung kinakailangang isuot mo ang pinakamaganda mong damit every Sunday, isuot mo para sa Panginoon. Haharap ka sa Diyos. Kung natatandaan niyo po, di ba ang sabi ng Panginoon sa kanila, bago siya magpakita dun sa bundok, bago siya mag-reveal, anong instruction niya kay Moses? Sabihin mo sa lahat ng tao, maglaba ng kanilang mga damit. Bago sila humarap sa akin, 3 araw ang ibinigay ng Diyos para mag-prepare sila. At ano ang pinaprepare ng Diyos? Maglaba. Di ba? Ang maganda lang po doon, walang inutos na magplantsa kasi mahirap naman mamalansya sa wilderness. Pwede maglaba. May paraan sila kung paano nila aayusin yung damit nila. Pero ang point to, mga kapatid, no, hindi binabaliwala ng Diyos yun. Importante sa Diyos yun. Haharap tayong, hindi lang po tayo spiritually prepared, but we are also physically prepared. At haharap po tayo sa Kanya ng simple. Hindi naman kailangan pumunta ka dito, magsimba ka linggo-linggo na naka-gown ka. Hindi naman ganoon, no? Dissenting damit, dissenting pagharap sa Panginoon. Malinis, na plantsa, maayos, no? Haharap tayo sa ating Panginoon. So mga kapatid, very simple. Itong huling mga talata na ito sa Exodus chapter 20, but I believe we have learned so much from this chapter. Next Sunday po ay ating tatalakayin ang Exodus chapter 21. Tayo po tayong lahat.